Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga, katapusan na. Nako, gulat sila dito at tuliro na ang lahat. Ayan, patungkol po riyan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yun, mga kababayan, bago po natin i-play yung ating video, no? Eto, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na balita. Nako po, sabi po dito ni Atty. Topacio, katapusan na ng Marcos admin. At saka eto isa pang balita mga kababayan, anti-corruptions. Eto, yung mga personalidad. Ito mga kababayan, yan o. Yan daw yung mga mukha ng anti-corruption. Mamaya bigyan po natin yan ng reaksyon. At isa pa mga kababayan, si Auntie Claire Castro, mga kababayan nagsalita na patungkol po sa impeachment against President Bongbong Marcos Jr. So bibigyan din po yun natin yung reaction yan. Mga kababayan, ito simulan na natin dito po kay Topacio. Sabi po kasi dito, no, Topacio, katapusan na ng Marcos admin, malapit na. Sa mga panahong ito, kapag ikaw ay kritiko ng gobyerno kung ano-anong kaso ang isasampa sa'yo, nagiging libelous ka, nagiging seditious ka. This is dangerous times for the opposition sapagkat itong klase po talaga itong ibang klase po talaga itong pamahalaang ito. They are in panic mode. Bakit? Aray. Panic mode na mga kababayan bakit daw? Sinagot din ni Atty. Topacio dahil nakikita po nila ang katapusan nila ay malapit na. Sa palagay nyo mga kababayan, oo nga no? Diba? Isang general, kinasuhan po nila, no? At saka marami pang iba sa kinakasuhan ngayon, no? Pati nga si former congressman Mike Defensor, 'di ba? Isusunod na daw 'di ba? Kakasuhan din mga kababayan. So, tama itong sinasabi. Ako I really agree. Yung ko lang sa inyo pero I'm really agree, no? Agreed. Dito po sa sinasabi ni Atty. Topacio, no? Na talagang nasa panic mode na po ang administrasyong ito. Ganun talaga. Kapag hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho, kapag hindi nila ginagawa ang dapat nilang trabahuin, kayo ang tatrabahuin nila. Tayong mga nagsasalita, di ba? Against the government. Tayo po yung titirahin nila. Or yung mga talagang yung mga sikat. Kasi tayo, hindi naman tayo sikat, mga kababayan, no? Yung mga sikat na nagko-komentaryo patungkol po sa ating gobyerno. Yan. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below, no? At eto, nako, self-proclaim. Eto naman, self-proclaim anti-corruption champions. Itong mga inayupak na ito, sino ba ito? Teka, palak. Ito si Mayor Lene Robredo, Senator Kiko Pangilinan, Senator Risa Hontiveros, Senator Bam Aquino, Congressman Chel Jokno, Teddy Bakilat, former Congressman Teddy Bakilat, former Congressman, hindi to Congressman, ito, former, hindi ko alam kung ano ito, Heidi Mendoza, ano ito? Congressman Laila de Lima, former Senator Sonny Trillanes Trililing. I think itong si Heidi Mendoza, congressman din po ito, representative, di ba? Anyway, sila po mga kababayan ang sinasabing anti-corruption champions. Teka lang, kailan pa? No? Kailan pa kayo naging anti-corruption? Diba? Ayaw nyo ng... Diba ayaw nyo ng Marcos Rizal? Ayaw nyo ng ganyang sigaw?
ayaw niyong paresignin, no? Ayaw niyong iparesign itong si PBBM. Kasi sabi niyo, si VP Sara ang magiging presidente. Bakit si VP Sara po ba ang nagnanakaw ng trillion-trillion ngayon? Ng billion-billion ngayon? Mga inayo pa kayong mga huwad. Eto dapat may karugtong dapat itong anti-corruption champion di ba? Dapat dito mga huwad anti-corruption champion. Kasi mga piki po ang mga inayupak nito. Yeah. Hindi po talaga sila para sa anti-corruption. Maybe nga, nabayaran pang ilan sa mga dito mga, di ba? Ito lang. Ang pagmumukha po ba ni Trillanes, ni Dilima, no, ni Chel Jokno, ay hindi nababayaran? Hindi gumagawa ng kalokohan? Diba? Si Trillanes, diba? Huling-huli ng sinungaling. Si Dilima, nakulong. Si Jokno, ano ba si Jokno? Wala pa yata ito wala pang experience to. Di ba? Ito ba anti-corruption nito mga kabayan? Anti-corruption ba itong mga ay nako, wag niyo kaming lokohin oy. Hindi pa nasisira ang mga utak na namin para maniwala sa inyo. Anyway, ano po ang inyong masasabi diyan mga kabayan? Just comment down below. At eto, no? Ay si ano pala si Dilima, ay si Anticler mga kabayan, wag nating kalimutan. Ito po si Anticler mga kabayan, sinagot po ang impeachment against President Bongbong Marcos Jr. Todo po sa pagdepensa. Ito po, pakinggan natin. Unang-una po kasi presidente lang abusive. Kailangan talaga i-prove to. Kung wala lang po sila mailalagay na anumang pruweba sa kanilang complaint, naggagawa lamang po sila ng kwento, naghahabi ng istorya. At po sila yung kickbacks, kailangan po pa rin. Patunayan ito. Hindi po pwedeng nasa guni-guni ng isipan ng tao. So yan mga kabayan, talaga itong kahit kailan sablay talaga ito si Claire Castro, no? Alangan naman, no? Mag-complain sila, di ba? Yung impeachment of articles nila ay walang basihan. Ay mga siraulo yan kung gano'n, di ba? Pero eto ang masasabi ko dito kay Auntie Claire. It is not your problem, no? To justify yung complaint po nila. It is not your problem. Kasi parang problemado sa Auntie Claire, ulitin nga natin. Parang problemado talaga siya about sa impeachment, Abusive. Kailangan talaga i-prove to. Kung wala lang po sila mailalagay na anumang pruweba sa kanilang kailangan daw i-prove, no? Kaya nga sila impeachment pasa ng reklamo, no? Para i-prove nila, no? Ikaw, pero no problema nyo na agad, di ba? The burden of proof ay wala sa inyo. Nandoon po sa mga complainant, mga kaubayan. At saka eto lang, kung hindi kayo, di ba? For example, dito parang ano talaga siya parang very, very confident na talagang hindi matutuloy itong impeachment complaint na ito. Pero bakit hinaharang na ng House of Representatives? Bakit hinaharang kung talagang matatapang kayo? Di ba? Hayaan nyo silang magpasa at patunayan nila. Di ba? Huwag nyong harangin. Ngayon pa nga lang, hinaharang na Tapos, ay nako, palpak na naman si Claire, mga kababayan. Anyway, ito mga kababayan, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito, nako, Marcos Jr., tuliro na. Saldi ko haharap para tumistigo laban kay PBBM. Eto, pakinggan po natin ito mga kababayan at bigyan po natin ng reaksyon. Pasok. Sadyang pinaharang at planado na huwag palusutin yung ikalawa at ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. At ayon po sa nagsulong ng ikatlong impeachment sa pangunguna ni dating Congressman Mike Defensor, dating Congressman Jing Paras at iba pa,
sa kanyang grupo ay lumilitaw na parang nakadisenyo na palusutin yung naunang impeachment na inihain ng isang attorney Andre De Jesus na kung saan ay sabi ho ni Defensor, ito po ay isang impeachment scam. Scam ho ito, panluloko. At naglalayong talagang mabigyan po ng proteksyon ito nga si Pangulong Marcos Jr. ng 1 taon. At kasi malakas po yung kanilang itong basihan po ng ikatlong impeachment at yung maging sa pangalawa ho, no, sa Makabayan Block. Dahil sa sila po ay talagang napakarami po na mga ebidensya at ang matindi ay ito hong si dating Congressman Zaldico ay handang tumistigo at talagang para pagtibayin at i-corroborate o kumpirmahin yung mga aligasyon laban po kay Pangulo Marcos Jr. sa ilalim po ng impeachment complaint na ito. Ayon nga kay Defensor, may direktang komunikasyon siya kay Zaldico na anya'y sumusuporta sa kanilang impeachment complaint at handang humarap bilang testigo sakaling umusad ang nasabing kaso. So pakinggan ho natin mga kababayan, ito hong pahayag at sabi rin ho ni Congressman Jing Paras, ito po talaga ang ang karapat dapat at tamang proseso para papanagutin itong si Pangulong Marcos Jr. Pakinggan natin itong sina Congressman Jing Paras at Mike Defensor. Isigaw namin sa taong bayan na ito po yung katotohanan. Dito, formal na namin hinahin dito sa Kongreso. I'd like to formally announce also, kasi dito po, no, nandito na sa articles namin, pero Zaldico mentioned 25 billion pesos na siya ang nagdala. Pagkatapos nagkaroon ng investigation kailan lang sa Blue Ribbon Committee, in-establish ang tamarin na drop-off point. Ang sabi ni Zaldico, nag-deliver ako ng 800 million kay Jojo Cadiz at one time at 200 million kay Yusek Jojo Cadiz. O yun po, ang pahayag ni Congressman Jing Paras at Mike Defensor. At sabi po ni Defensor ay titistigo nga raw po itong si Zaldico at meron kang binabanggit itong si Congressman Jing Paras na baka meron din ho isang senador, ayaw niya pangalanan, na naggalit to yung sa sugar importation at maaaring tumistigo rin po laban po sa Pangulo. Kasi kasama rin sa kanilang complaint yung importation ng sugar. O yun ho. So ito, balikan natin yung issue ho kay Zaldico. At ngayon ay binabanggit ho ni Defensor, ayaw niyang sabihin, hindi niya makumpirma kung ano yung klaseng komunikasyon, kung sila ba tumawag o si Zaldico ang tumawag. Gayunman ay nanatili na nagsisilbing hadlang ho ngayon ay itong si Secretary General Cheloy Garapil na kung saan ay sinasabing garapal. O garapal ka sa Junior. At dahil dito ay pakakasuhan ito hong si Garapil. O dahil umano sa paglabag sa 1987 na Philippine Constitution sa pagtanggi na tanggapin ang reklamo na ayon po sa na maayos na maisampa kasi yung second impeachment complaint ng Makabayan Block hindi po tinanggap. Ito yung pangatlo. Yung sa grupo ho ni Jing Paras at Mike Defensor ay hindi po tinanggap. Pero lahat po ng mga abogado ay nagsasabi kasi ministerial lang ho ang gagawin ho ng House Secretary General kasi ang linaw po sa rules ng House of Representatives ako ho mismo kahit sino baka kahit na elementaryo ho ipabasa mo nakalagay doon na pwedeng isumite sa Office of the Secretary General. Sa wikang Pilipino, pwedeng isumite sa tanggapan ng Secretary General, hindi sa Secretary General. Wala po ang linaw sa Office of the Secretary General. Kaya nga binabanggit nga ho na kung saan ay, kasi alam pupunta ka sa meron kang kailangan sa Pangulo at meron kang ipapareceive na letter. Halimbawa, may mga kaso, yan na kailangan mong umapila sa Office of the President. Hindi ba tatanggap yun? Kailangan nandun yung Pangulo. Halimbawa, sa korte,
may mga pleadings ka, may mga kung ano-ano mga motion, kung ano man, ipapareceive mo, kinakailangan ba nandun yung judge? So wala ho. Kaya, ang linaw ho, ministerial. Ano bibig sabihin ng ministerial? Mga kababayan, pagtanggap ng dokumento, wala ho silang wala ho silang karapatan na busisiin o sino yung mga pumirma hindi. Pagkatanggap, ministerial nga ho tatak na receive, dalhin sa Office of the Speaker. Ganun lang ho ang trabaho ng Secretary General. Hindi yung kung ano. Dapat ito makasuhan ho talaga yan para magtanda. Itong si Garapil, di po ba? At pero siyempre, hindi naman natin na matatanggi na o isipin na maaaring may utos sa kanya. Kasi, di ba, ang sinasabi nga itong kay De Jesus o Attorney De Jesus na sabi niya handa raw siyang magpakapon. Talagang sabi ko ni po sinasabi na ayaw niya pang husgahan na itong impeachment complaint na unang inihain dyan po sa Kamara ay parang ito ay patibong o kumbaga pang protection o impeach me o itong scam o fake impeachment. Pero ngayon, direkta na ho sinasabi ni Mike Defensor na talagang yan pong impeachment yan ay talagang planado at nakadisenyo para di umano ay magsilbing hadlang sa lahat ng iba pang mga impeachment complaint at mabigyan po ng proteksyon ng Pangulo sa loob po ng 1 taon. So yan mga kababayan, no, napakarumi, no? Napakarumi po ng galawan ng administrasyong ito, no? Gagawin po nila talaga ang lahat, magtagal lang, manatili lang po sila, sa posisyon mga kababayan. Anything, no? Isipin mo, pati impeachment, pati impeachment nila, dinadaya na rin mga kababayan. Grabe na. Ibig sabihin, desperado na talaga ito. Desperadong mga galawan na po ito, mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito, mga kababayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.